Isang panalangin para sa kapahingahan. O Diyos, sa isang mundo na niluluwalhati ang pagiging abala, napakadaling punan ang aking oras ng mga bagay na hindi mahalaga. Kung hindi ako mag-iingat, mamamanhid ako o mapupundi dahil hindi ako lumikha ng sapat na puwang upang makapagpahinga sa inyong presensya araw-araw. Kailangan ko na mabago ninyo ang paraan ng aking pag-iisip at pamumuhay. Kailangan ko na matulungan ninyo na makagawa ng puwang para sa kapahingahan. Tulungan ninyo akong lumapit sa inyo araw-araw. Nais ko lamang na makasama kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin para sa paglilingkod. O Diyos, napakabait ninyo sa akin at nang isuko ninyo ang iyong bugtong na anak upang iligtas ako, binigyan ninyo ako ng isang halimbawa ng mapagpakumbabang pagsunod. Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano dapat maging tagapaglingkod na namumuno. Sa halip na gawin ang sarili kong kaparaanan, tulungan akong hanapin ang inyo. Nais kong paglingkuran kayo sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Kaya't baguhin ninyo ang aking puso at tulungan akong mahalin ang iba ng totoo. Hubugin ninyo ako sa isang taong itinuturing na higit ang iba kaysa sa aking sarili. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Karapat-dapat sa pagkatawag na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong hindi gumawa ng anumang bagay na may makasariling ambisyon. Kung sa halip, ipakita mo sa akin kung paano isaalang-alang ang iba bilang mas mahusay kaysa sa aking sarili. Sa halip na maghangad na agad iwasto ang mga maling nakikita ko sa ibang tao, hayaan mo naman akong dalhin ang aking mga alalahanin sa iyo at payagan kung gabayan ang aking tugon. Hayaan mong ang pakikipag-usap ko sa iba ay mapuno ng kahinahunan at paggalang, upang wala sa aking buhay ang makagambala sa mga tao na makita ka sa pamamagitan ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin upang magtuon muli. O Diyos, nais ko ng higit pa ninyo. Madalas pinipili kong habulin ang mga pansamantalang bagay at napapabayaan kayo. Patawarin ninyo ako at baguhin ako. Hindi ko gustong mamuhay ng hindi nakatuon sa inyo. Hayaan ako habang ako ay naghahanda para sa linggo ng muling pagkabuhay. Tulungan ninyo akong patahimikin ang mga ingay ng aking buhay. Pakita sa akin ang mga hakbang na kailangan kong gawin upang ituon ang aking puso, isip at kalooban sa inyo lamang. Ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, linisin ang aking buhay. Itawag sa aking pansin ang anumang bagay na nakakasama ng inyong loob at gawing akong tulad ninyo. Ituro sa akin ang landas patungo sa buhay at punuin ako ng kagalakan sa inyong piling. Minamahal kita at nais kong ituon ang aking mga mata sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa pagkakataong maikalat ang iyong pag-ibig at pag-asa sa isang mundong nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Ang iyong salita ay nagsasabing kung ang iyong bayan ay magpakumbaba, tatalikod sa kasamaan, at tatawag sa iyong paraan, sila ay sasagutin at pagagalingin mo.
Kaya kami, ang iyong bayan, ay humihingi ng iyong kapatawaran sa mga panahong pinili naming huwag mahalin ang mga taong iniligay mo sa aming harapan. Hayaang mong ang panahong ito ay magpalakas sa iyong iglesia at mapaalalahanan kami kung gaano mo kamahal ang mundong ito na nagdurusa. Pagalingin mo ang aming bayan at gamitin mo kami upang matugunan ang pangangailangan ng iba. Palaguin mo ang aming pananampalataya habang pinalalago mo ang iyong iglesia sa buong mundo. Halika, Panginoong Jesus, at gawin mo ang tanging ikaw lamang ang makagagawa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoong Jesus, kami ay lubos na pinagpala na magkaroon ng pastor na iyong dinala sa aming kongregasyon. Salamat sa kanya at sa kanyang pamilya. Ipinagdarasal ko na habang tapat niyang inihahatid ang iyong salita sa atin sa buong linggo-linggo, ay mahihikayat siyang malaman na tinutupad niya ang iyong utos na pumasok sa buong mundo at magturo ng ebanghelyo sa isang napaka-espesyal na paraan. Palakasin ang kanyang lakad na kasama ninyo, Panginoon, ay nananalangin ako habang siya'y nag-aaral ng Biblia at naghahanda na ibigay ang katotohanan ng kasulatan sa ating lahat na nagtitipon linggo-linggo upang pakainin mula sa iyong salita. At ipinagdarasal ko na padalhan mo siya ng kaunting mga pampatibay loob mula sa kanyang kongregasyon o iba pang mga mananampalataya na kanyang nakakausap, pati na rin ang pagbubukas ng kasulatan ng higit at higit pa sa kanyang sariling pangunawa habang hinahangad nating lahat na maging mature sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, para sa aming mahal na pastor. Amen. Pagmahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa aming mahal na pastor at sa paraan na kanyang pinamunuan at ginabayan ang maliit na kawan na iyong inilagay sa kanyang pangangalaga ng may gayong karunungan at biyaya. Panatilihin siyang, Panginoon, sa ilalim ng anino ng iyong pakpak at protektahan siya mula sa anumang piraso ng kaaway na naghahangad na madapa ang napakaraming pinuno sa simbahan ngayon. Huwag ang kanyang puso ay panatilihing nakatuon sa salita ng katotohanan at naway mahalin niya ang Panginoon ng buong katawan, kaluluwa at espiritu habang sinisikap niyang hikayatin, patatagin at turuan ang lahat ng iyon na sa ilalim ng kanyang patnubay. Naway siya ay maging isang tao ayon sa sariling puso ng Diyos na patuloy na pinapakain at pinakain mo upang maging iyong under shepherd upang ituro kami kay Kristo. Naway siya ay gamitin mo upang maging isang halimbawa ng isang tunay na disipulo at manliligaw ng Panginoon. Hindi lamang sa kanyang pampublikong ministeryo, kundi sa pagkapribado ng kanyang sariling tahanan. Pagpalain mo siya, Panginoon, panatilihin mo siya at protektahan siya. Maaaring patuloy na maging isang halimbawa ng isang makadiyos na tao na sa pamamagitan ng halimbawa ay lumalaki sa biyaya at sa isang kaalaman ng Panginoong Jesus. Salamat sa aming pastor. Salamat. Amen. Mapagmahal na Ama, alam natin na marami ang mali sa simbahan ngayon at sa napakaraming paraan ang katotohanan ng kasulatan ay binabaluktot at binago upang umangkop sa modernong paraan ng pag-iisip. Ama,
medyo nababahala tayo dahil nararamdaman natin na tayo ay kumikilos tungo sa isang mas mapaghangad na ebanghelyo sa ating pagtitipon sa simbahan. Sa halip na manatili sa hindi nabaluktot na katotohanan ng buong konseho ng Diyos. Sumama ka sa aming pastor ay nananalangin kami at pinipigilan siyang maimpluwensyahan ng kalakaran sa modernong simbahan ngayon na nagbabago sa karamihan ng kahulugan ng banal na kasulatan upang payapain ang mundo. Sa halip pagkatapos ay manindigan ng matatag at panatilihing tapat sa tunay na kahulugan ng banal na kasulatan na alam nating binansaga ng mundo bilang bakitid at elitista. Bigyan ang ating pastor ng biyaya upang mapaglabanan ang makamundong pagigipit at bigyan siya ng integridad upang iparangal ang hindi nababagong salita ng Diyos ng may tapang at integridad. Pagpalain ang aming pastor, manalangin kami at panatilihin siya sa gitna ng maraming iba't ibang mga pressures. Tinatanong natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon at makalangit na Hari, yan ang ating pastor ng sariwang pagpapahid ng iyong banal na Espiritu. Punan mo siya, Ama, ng pasensya at kapayapaan. Ibuhos sa kanyang puso ang kagalakan ng Panginoon at ang langis ng kasiyahan ng Diyos ay maging bahagi niya. Panatilihin siyang tapat at bigyan siya ng pasensya na ipinagdarasal ko habang itinuturo niya ang kanyang kongregasyon linggo-linggo na nagiging mas kaunti sa bilang. Ilagay ang kanyang puso sa iyong pag-ibig at panatilihin siyang magagalak sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Bigyan mo siya ng malinaw na pangitain para sa hinaharap na nanalangin ako. Huwag tumakbo siya ng may pasensya sa karera na itinakda sa harap niya na nakatingin kay Jesus, at naway marinig niya balang araw mabuti at tapat na lingkod. Salamat Panginoong Jesus. Salamat. Amen. Mahal na Diyos, alam namin na maraming mga paraan na ang mga pastor ngayon ay inaatake ng kaaway at hinihiling namin na protektahan mo ang aming sariling mahal na pastor, katawan, kaluluwa at espiritu sa mga pitfalls at tukso ng kaaway. Natilihin siyang Panginoon, malaya sa mga impluwensya ng mundo, dalisay sa puso at isipan. Alam ang kanyang gawain sa ministeryo ay kadalasang nagiging sanhi ng kanyang tahanan at ang kanyang kasal mula sa mga tukso na dapat lumitaw sa kanyang pastoral na tungkulin. Panatilihin siya mula sa panghihina ng loob. Alam na ang daan ay makitig ang ilan doon at protektahan siya mula sa anumang mga paninibugho na maaaring lumitaw kapag nakita niya ang napakaraming hindi makadiyos na mga ministeryo na tila umuunlad kapag ang kanyang espesyal na maliit na kawan ay napakaliit. Salamat sa pagdadala sa kanya sa ating buhay at naway patuloy niyang ibigay ang katotohanan ng iyong salita sa katotohanan at pag-ibig ng may integridad at karunungan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.